Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang problema ni customer, may mga time lumulubog daw itong brake pedal niya. Bali ang ginawa ko lang naman dito, nilinis ko itong loob ng brake master assembly. At dahil sa okay na ito, syempre pwede ko nang pa-start itong makina. Ma'am, pa-start po makina. After nyo mapa-start itong makina, syempre kailangan i-bleed nyo muna dito sa master cylinder para sigurado kayo na wala na siyang hangin. Bali sa pagbi-bleed naman, madali lang. Siyempre, meron kayong makakasama. Ipapap niya yung brake pedal, after ng ilang segundo, nakapirmes, nakadiin sa brake pedal, tsaka mo ngayon luwagan itong isang fitting dito sa master cylinder. Tandaan nyo mga boss, sa pagbi-bleed, isa-isa lang. Kasi dalawa yung nakalagay na fitting dito sa master cylinder. Kaya dapat isa-isa lang. Simulan na natin. Yung sa brake pedal, Nakadiin sa brake pedal, luwagan mo itong fitting. Pag lumabas yung brake fluid, sarado mo siya ulit. Tapos bomba ulit. bomba ulit. Up, nakadin sa brake pedal din. Dito na tayo sa pangalawang fitting. Luwagan mo itong nut niya. Tapos pag tumulo yung brake fluid, sikipan mo agad. Bomba ulit. Pag nakita mong buo na yung fluid na lumalabas, pwede mo na ngayon i-final yung higpit dito sa dalawang fitting. Siguraduhin nyo lang na mahigpit yung mga fitting na pag okay na, dito naman tayo ngayon sa mga gulong sa preno, magbi-bleed. Sasaluhin ko nga yung brake fluid dyan mga boss para maipakita ko kay madam na ang pinanggalingan talaga ng problema ng preno niya, kaya lumulubog nga yung brake pedal ay yung maruming brake fluid. Kaya nga kung makikita nyo, nilagyan ko yan ng hose, tapos meron siyang pansalo. Tsaka ako ngayon siya i-bleed. Bomba preno. Opo. Same procedure lang sa pagbi-bleed mga boss. Ipapump ni customer yung brake pedal. After a seconds, luluwagan nyo yung bleeder niya para lumabas nga yung fluid. Up, din mo lang ma'am. Opo, hindi na din ha. Ayan mga boss, nakadiin sa brake pedal. Luluwagan ko ngayon itong bleeder. Sige, bomba. Bomba po. Lapot na kailangan talagang palitan ng fluid na pala nito. Ang lapot na masyado ma'am. Opo. Yung sa brake fluid. Opo. Lapot na FYI lang, ayan yung fluid dito sa linya niya. Na dahil nga sa sobrang dumi ng brake fluid niya dito sa fluid reservoir, kailangan talagang mapalitan din yung brake fluid dito sa bawat linya ng preno mo dito nga sa gulong. Up, di mo lang. May bada. Sige po, okay lang. Bomba. Grabe lapot ng fluid parang langis na. Ano yun? Kala ko ba nagpa-PMS ka? PMS? Po? Di ba dapat kasama yun sa PMS? Opo, kasama sa PMS yan. Kaya nga PMS Simpleng check-up lang yan kung totoong PNMS ito. Sige po, bomba. Din mo lang. Bomba. Hindi ko alam kung paano nila tinatawag na PMS yung paggawa nila. Di ba pag nag-PMS ka, chinecheck mo yung Okay, laman ng pwede brake mo fluid. lang. Makikita mo naman pag marumi di ba? Opo, I-recommend mo kay nakadito customer, sa brake pedal, ma'am, yung brake fluid kailangan nating palitan. Di ba? Dapat ganun. Lipat na nga ako sa kabilang side. Lagi na lang ako nakakarinig ng salitang PMS, pero sa paggawa ko naman, hindi ko makitang PMS talaga Siya nga pala mga bossing sa pagbe-bleed na ginagawa ko, hindi ko man na ipapakita sa inyo, dapat nakaantabay din kayo sa paglagay ng brake fluid doon sa reservoir niya. Sige po, bomba. Preno. Ganon din mga boss dito sa kabilang side, tatanggalin ko din yung brake fluid na luma dito sa linya niya. Up, din mo lang. Ibig kong sabihin, nakadiin sa brake pedal, tapos ikaw naman yung bleeder, luluwagan mo. At pag lumabas na yung brake fluid, isarado mo ulit yung bleeder. Tapos pump ulit sa brake Bomba! pedal. Bomba, preno. Dumi-dumi naman fluid Pag masyadong marami mga bossing, papomba nyo na ng pabomba yung brake pedal para yung fluid lumabas. Gaya ng ginagawa ko, pwede yun. Pero pag kabisado nyo na yung pag-bleed mga boss, may nabibili naman na pang sanction para Bomba! itong brake fluid, hihigupin na lang. Kaya ako naman ipinapakita ito sa inyo para alam nyo kung paano yung sinasabing pag-bleed. Gaya nito mga boss, di ba Bomba! nakita nyo naman, madumi na itong brake fluid niya. O alam nyo na ngayon kung paano nyo siya sa brake papalitan. pedal. At pag nakita mo na clear na yung fluid na lumalabas dito sa bleeder, pwede na yan mga boss para makalipat ka naman dito sa likuran. Tanggalin mo na itong hose na ginamit mo, tapos yung cap nitong bleeder, siyempre huwag mong kalilimutang ibalik yan. Yung force ditong preno niya mga boss, meron siyang bleeder cap.
Kaya kung hindi ko man naipakita sa inyo sa paglagay, siguro naman may common sense ka. Dito naman tayo sa likuran mga boss. Ganon din ang gagawin nyo. Yung fluid dito sa linya niya, tatanggalin nyo. Yun nga sa pamamagitan ng pagbibleed. Bomba! Siya nga pala mga boss, itong maliit na hose na ginagamit ko sa pagbibleed, itinutusok lang yan dito sa bleeder. Huwag kayong mag-alala dahil makapit naman yan o mag-bleed na tayo. Perme din lang preno. Ayan mga boss, luwagan mo yung bleeder para tumapon yung fluid niya. Kaya lang malayo yung sahuran ko, ilapit ko muna. Bomba! Preno! Pinapump ko nga ng pinapump kay customer yung brake pedal para mas mabilis lumabas yung malapot na fluid dito sa linya. Perme! Bomba! Bomba! Tandaan nyo lang mga boss na pag nakita nyo marumi pa yung fluid na lumalabas dito sa bleeder niya o kaya malapot pa rin, tuloy ka lang sa pag-bleed. Perme! Pero pag gaya nito, malinis na yung fluid na lumalabas tapos hindi na siya malapot. O pwede mo na ngayon tanggalin itong hose. Siyempre, pag natanggal mo itong hose, yung bleeder niyan, higpitan mo siya ng maayos. At yung cap nga nitong bleeder, huwag mong kalimutang ibalik yan. Na pag okay na, o pwede ka na ngayon lumipat dun sa kabilang side. Ayan na yung pinaka-final na pagbibleed mo. Siya nga pala mga bossing, lagi kong paalala sa inyo na pag nagbe-bleed kayo, siyempre nagbabawas ng brake fluid yan. Kaya dapat sa reservoir niya, lagi kayo nakaantabay para magkarga. Kasi pag natuyuan kayo ng brake fluid, papasukin ng hangin yung linya, mas lalong kayo magkakaroon ng problema. Itusok ko na nga itong hose dito sa bleeder niya para makapagpasimula na ulit tayo mag-bleed. Same procedure lang ulit sa pagbe-bleed mga boss, ano? Sana hindi nyo nakakalimutan. Di pa bomba preno. Bobombahin yung preno. After ng ilang segundo, magpipermes, nakadiin sa brake pedal. Luwagan mo yung bleeder, paglabas ng fluid, sarado mo agad. Tapos, bomba ulit. Okay lang ipadiretso mo yung pagbomba para mas maraming fluid na malapot na lumabas dito sa linya niya. Mas maganda kasi na lahat ng lumang fluid dito sa linya, matanggal mo para pag ginamit mo itong sasakyan, o di ba mas maganda preno nun, sigurado. Alam niyo mga boss, kaya isinama ko talaga sa video yung pagpapalit ko ng brake fluid kahit medyo matagal para matuto kayo. Ito mga boss ha, hindi ko naman sa nilalahat. Dalhin mo yun sa pagawaan. Ang hatol agad yan, brake master assembly papalitan o kaya yung booster. Tapos yung 4 na preno mo, bubuksan yan. Na kung iisipin mo, ang laking gastos nun. Samantalang sa ginagawa ko, pinalitan ko lang yan ng brake fluid. Tapos yung brake master assembly, nakita nyo, dilidis ko lang din. O di ba? Kaya tandaan nyo itong ginagawa ko, balik na nga ako sa trabaho. Bomba! Mamaya may mag-chat na naman sa akin, sabi niya, dahil sa'yo, humihina kita ng mekaniko! Alam nyo, imbis na magalit ako, naawa ako sa kanya. Hindi niya kasi alam na ang nagbibigay ng kita sa tao, basta malinis, ay ang Diyos. Pero pag nandaraya ka, syempre hindi ka niya bibigyan. Perme! Nakadiin sa brake pedal. Yun mga bossing, malinis na itong brake fluid na lumabas dito sa bleeder niya, kaya okay na yan. Bunutin ko na itong hose dito sa bleeder niya. At kung makikita nyo nga itong brake fluid mga boss na tinanggal ko dito sa linya, di ba? Puro kalawang siya eh. Ipakita ko pala sa inyo itong bleeder mga boss na kinakabitan ko ng hose. Ayan o, yung lalagyan ko ng cap. Ayan, ayan yung bleeder niya. Ayan yung tinuro ng daliri ko. Para alam nyo rin. Tapos punta na ako dito sa driver side para ma-check ko na itong brake pedal niya. Kamayin ko muna. O tignan nyo, di ba? Hindi na siya lumulubog. Para sigurado papaahin ko yan mga boss. Kasi pag kamay, baka mamay kinukontrol ko lang eh. Pero i-revolusyon ko muna yan. Diyan natin malalaman kung lulubog pa itong brake pedal. O di ba? Hindi na. Importante kasi yan sa akin mga boss. Bago ko pakawalan yung customer, syempre ako muna. Para pag nag-road test, syempre alam ko na yung resulta. Pangit naman kasi kung hindi pa ako sigurado tapos sasabihin ko kay customer na okay na yan. Ano yun? Trabahong pera? Nakakahiya yun. Kaya pag ako gumagawa, sila pinapahatol ko. Naka-record yun. Para kung siraan nila ako, problema na nila yun. Pero pananagutan mo yun sa Diyos. At syempre naman bago kami mag-road test, dapat salinan ko na ito ng fluid. Ili-level ko na yan. Tsaka ako punasan yung kumalat na fluid at ilagay ko na itong cap niya. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ibaba itong hood para mag-road test naman kami ni customer nang mahatulan niya na ngayon itong gawa ko kung okay na ba itong sasakyan niya. Alam ko naman kasi na iba yung pakiramdam ng tumatakbo yung sasakyan kaysa yung nakatigil siya. Test drive. Check brake. Testing mo preno na. Bago tayo lumabas. Yan.
Papakiramdam mo muna pag ano, bagong gawa. Bago tayo pumunta dyan sa labas. Ito kahit konting diin lang eh. No? Di ba dapat ang preno ganun kuya? No? Kahit Opo, konting dapat diin lang. No? soft lang siya ma'am, Yes, malambot. oo. Ayan, ano pakiramdam mo? Oo, konting diin lang. Saan tayo kanin? Kaliwa po. Kaliwa. Hindi pala tumutulog to pag ano no? Hindi ka naka-seatbelt, hindi tumutulog, tumutulog. Yun, Ayun na. narinig ka. Yun lang yan, akala ko nakalusot na ako. Narinig ka. Selan mo ha, o yan. Mas maayos siya ngayon kuya. Kasi Konting hindi mo lang. konting diin mo lang. Dati kasi ano yung malalim. PMS hindi nag-check ng fluid. Grabe, no? Kaya ako pag nagbigay mo sa kanya ng number 1 sa akin eh, fluid eh. Yun. Pag maitim na, Oo. sasabi ako ng customer, tatin fluid, bakit? Makaka-apekto kasi yan sa brake faster mo. Pag lumapot na siya masyado, yung brake pedal mo, dahan-dahan na yung lulubog. Di ba? Pero ngayon okay na po siya. Kahit konting diin mo lang. Medyo lagyan mo lang konting tulin yung takbo para masubukan mo yung preno kung gaano siya kalakas, ma'am. Kasi mamaya hindi mo na ako sakay. Oo. Kaya kailangan i-test mo na maigi ngayon. Oo. Para kung may problema pa, magawa na natin ang paraan. Oo. Okay na siya, oh. Tapos yung pag pinreno mo siya, swabe din yung ano niya. Yung Yung pag nagpreno siya. Dati kasi kailangan bibiglain ko muna. Opo. Hindi, medyo malapit pa yung tinatakbo natin, ma'am eh. Medyo haba-habaan pa natin yung takbo natin. Kasi alam ko nararamdaman mo yun pag matagal ka na sa biyahe. Oo. Di ba? Oo. Kasi karamihan sa mga ganyang problema, yan ang mga sumbong sa akin eh. Yung sa una malakas naman siya, pero pag tumagal na sa biyahe, biglang dahan-dahan na lumulubog eh, di ba? Ganyan. Ito na mga boss, sinabihan ko nga si customer na medyo tulinan niya yung takbo para matesting namin itong preno kung okay na pa talaga siya. Pero pag hindi naging okay yan, alam nyo na kung saan kami papunta. Kaya lang, nang inapakan ni madam yung brake pedal, smooth na yung pagtigil niya. Talagang pag tinapakaw yung brake pedal, dahan-dahan din siya tumitigil. Hindi ka tulad dati, pag inapakan mo, parang nakadiin ka na. Parang nanggigigil, parang gano'n. May kasamang gigil. Para ayaw niya pa magtuloy-tumigil, di ba? Oo. Kahit pinindot mo na. So ito Oo. ngayon, didiinan mo siya. Pero ngayon, konting apak lang. Konting apak lang. Oo. Pero malambot pa rin naman yung preno, no, ma'am? Oo. Oo. Hindi siya yung pag ganun mo matigas. Oo, malambot naman siya. Oo. Yan. Tapos subukan mo ngayon i-preno ng para bang na emergency ka. Para malaman kung gaano ka siya kalakas. Ayan, no, konting diin lang. Okay lang? Sigurado ka okay na? Konting diin lang. Tsaka pag suabe yung ano, yung Ilang buwan mo na palang napa-PMS to? ilang buwan. Every 5 or 6 months. Okay lang po yung na-PMS mo? February. Oh, Katapusan ng Feb. February. Feb 28. March, April. Di ba katapusan pa lang ng ano ngayon? Di 2 buwan pa lang. Oo nga, no? 2 buwan pa lang. 2 buwan pa lang. Oo, sakto. 2 buwan. Lagi ako nagtataka kung paano sila nag-PMS. At ito mga boss, pinasubukan ko na naman ulit kay customer na bilisan niya yung takbo, tapos medyo biglain niya yung pagpreno. Ayos ah. Diba? Okay. Swabe. Sabi? Oo. Hindi tulad nung dati na kakabahan ka kasi Parang hindi siya titigil eh, no? parang parang pinrest mo na tapos ayaw Ayaw pa tumigil. magpatigil. Okay. Muli mga boss, dahil sa okay na kay customer itong preno niya, maraming salamat ulit sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag yun naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit.